Isa pong magandang araw sa inyo mga suki. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Panoorin din ang aking mga personal video vlogs. Ngayong araw na ito sa ating Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga avid listener ninyo, Papa Dudut. Sa totoo lang ay nakahiligan ko nang makinig sa mga storya mo na naging hobby ko na rin ang makinig sa tuwing ginagawa ko ang mga gawaing bahay. Ito ang pinaka-background ko. Libangan ko ang makinig hanggang sa aking pagtulog. At eto nga, hindi ko din inaasahan na isa rin ako sa magbabahagi ng storya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jane. At pasensya din po kayo sa aking mga sulat dahil first time ko po ito. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng kwento ko. Nalilito ako. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang salitang angkop sa aking nararamdaman. Dalawa ang boyfriend ko, Papa Dudut. Ang isa ay ibang lahi. Oo, Papa Dudut, ibang lahi. Ayoko nang banggitin para sa privacy din po niya. Papa Dudut, siya ay si Phil, ang aking unang pag-ibig at ang unang lalaki sa buhay ko. Masasabi ko na siya ang aking unang pag-ibig dahil sa kanya ko naramdaman at naranasan ang lahat-lahat. Ang sakit, selos at marami pang iba. Humantong pa nga kami sa sakitan, Papa Dudut. Pero alam ko naman na mahal niya ako. Binibigyan niya sa akin ang lahat ng mga pangangailangan ko financially at mga luho ko. Pero hindi pala masaya ang lahat, Papa Dudut, dahil may pamilya si Phil. Oo, may asawa siya at isa kong kabit at kirida. Masakit nung una kong nalaman na ako'y isang kabit. Nalaman ko po ito 1 year almost na kami at sa kaibigan niya nalaman ko. Sobrang sakit dahil hindi ko naman pinapangarap na maging isang kabit. Gusto ko na nga siyang iwan nung nalaman ko ang lahat. Labis ang pagsisisi ang aking nararamdaman. Magkaganon man ay wala na akong magagawa. Nangyari na. Ibinigay ko na sa kanya ang aking pagkatao. At ayaw din naman ako ni Phil na iwanan at ang sabi niya ay gagawin ko ang lahat para proteksyonan ka at para hindi mo ko iwanan. Pero lagi kami nag-aaway, Papa Dudut, dahil sa sitwasyon namin at ayoko na parang tinatago niya ako dahil nasasaktan ako. Umuwi siya sa bahay nila at andun ang asawa niya at 2 niyang anak na nasa lugar nila. Dito na sa Pilipinas nakatira si Phil at nagpupunta lamang siya sa asawa niya at 2 anak niya kung minsan. Tinatanong ko nga siya kung gusto na niyang bumalik sa bansa nila. Pero ang madalas niyang sinasabi ay ayaw daw niya at mas gusto niya sa Pilipinas. Ang sabi niya mas gusto niyang kasama ako. Yung mga oras na aalis ang asawa niya, yun din yung time na maggagala kami kung saan-saan namin maisipan. Minsan iikot lang sa Subic at kung saan-saan pa. Ganon ang naging takbo ng buhay ko sa poder niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay parang wala namang mangyayari sa buhay ko. Hanggang doon lang kami. Inom doon, inom dito. Oo, alcoholic siya, Papa Dudut. At dahil doon ay naging ganon na rin ako. Simula noong nakilala ko siya. Minsan mag-hotel kami, mag-iinom, matutulog tapos ihahatid ako sa inuupahan ko. Inaamin ko na nakakasawa at nakakapagod ang sitwasyon ko sa kanya. Ang sabi ko nga, naging kasalanan ko kung bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord na relasyon. Ang hirap magkarelasyon na isang kabit dahil kailangan mong magkasala pa. Gabi-gabi kung saan-saan kami umiinom, nag-aaya sa akin ng mga kaibigan ko at wala akong pinapalampas, Papa Dudut. Naging hobby ko yon, naging kaugalian ko na sa tuwing nag-aaway kami ay alak doon, alak dito, pampawala ng sakit at mga iniisip. Gusto ko na sanang iwan siya kaso ay nasasaktan ako kapag iniisip ko yon.
Hanggang sa biglang nag-iba ang mundo ko simula nang nakilala ko si Apple. Lalaki siya, Papa Dudut ha. Apple lang ang pinangalan ko sa kanya para sa privacy din niya. 2019 nakilala ko siya. Schoolmate ko siyang sa elementary days namin. Naging karelasyon ko din siya pero wala lang yon noong mga bata pa kami at hindi naman kami seryoso noon. Hindi ko kasi gusto talaga siya noon, Papa Dudut. Nagkakontak kami sa Facebook at tuwing umiinom ako sa bahay, mag-isa ay siya ang aking nakakausap. Nakakatuwa nga kasi yung normal lang na pag-uusap ay hantong pala sa ligawan at siya pala ang babago sa aking paniniwala. Paniniwalang ayoko sa Pinoy na boyfriend kasi iniisip kong stress lang din naman. Pero kinain ko ang lahat-lahat ng mga salitang yon, Papa Dudut. Mabait si Apple, tahimik at may pagkasuplado at mahiyain siya. Hindi ko pinatagal pa ang panliligaw niya at sinagot ko na siya kaagad. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi ko talaga siya mahal noong sinagot ko siya. Ang natatandaan ko noon ay lasing lang ako noon. Ganoon naman ako lagi nakakainom kapag nakikipag-chat ako sa kanya. At yun nga, Papa Dudut, nag-backread ako at sinagot ko nga siya sa Facebook lang. Hindi ko alam na seryoso pala siya sa akin. Magkalayo kami, nasa Maynila siya at ako naman ay nasa Pampanga. Iniisip ko sa tuwing magkakausap kami ni Apple ay paano kung makipagkita siya sa akin at hindi ko alam ang aking gagawin. Dahil sa kami pa ni Phil at aaminin ko na mas mahal ko si Phil pero nahihirapan ako sa sitwasyon namin. 3 years, Papa Dudut. 3 years kami ni Phil sa ganong sitwasyon na magkikita lang, mag-hotel. Nakakasawa na. Sabi ko nga minsan sa kanya para akong bayarang babae sa ganong klase ng setup. Dahil doon ay naiiyak na lang ako. Ang sabi naman niya, maghintay ka lang at darating din ang panahon na magkakasama tayo. Patuloy kami sa ganong klase ng setup, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nag-ayang makipagkita sa akin si Apple. Nung una, ang dami kong dahilan kesyo ganito at wala akong bahay at ang totoo naman talaga ay hindi ko alam kung paano siya haharapin at ayokong makita ako ng kasama ko sa bahay na may boyfriend akong iba dahil kilala nito si Phil. Kaya ako na lang ang pumunta sa kanya. O Papa Dudut, ako ang pumunta ng Maynila para makipagkita sa kanya. Dahil gusto kong matry kung kaya ko bang magmahal ng iba. Kung kaya ko bang kalimutan si Phil sa paraan na ganito. Dahil alam kong walang forever sa amin ni Phil. Ika nga nila walang forever sa mga katulad kong kabit. Noong nagkita kami ni Apple, ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Grabe. Hindi ko maintindihan ang excitement. Sabi ko nga sa isipan ko, ang tagal na rin na hindi kami nagkita noong high school pa yung huli. Noong sinundo niya ako, ang sabi niya nasa terminal siya dahil sa terminal naman ako nagpasundo. Hindi ko kasi alam dito sa Maynila, Papa Dudut. At yun nga, nakita kami, umasta lang ako na parang normal. Pero ang totoo ay kabado ako. Siya naman ay nahihiya at pangiti-ngiti lang. Dinala niya ako sa tirahan niya, Papa Dudut, dahil gabi na rin. Pagod na rin ako sa biyahe. At maging siya ay puyat din sa kanyang trabaho. At yun nga, may nangyari sa amin. Ang mga bagay na hindi dapat. Well, expected ko naman kasi nga GF niya ako. At habang may nangyayari sa amin, iniisip ko si Phil. Pinakikiramdaman ko ang sarili ko. Kampante naman ako sa kanya. Madali naman siyang mahalin. Umuwi na ako dahil hindi ako pwedeng magstay ng matagal sa kanya dahil kailangan kong umuwi dahil kay Phil. Hahanapin na ako. Nagdahilan lang ako sa kanya na nasa pinsan ako. Ang sabi ko ay nagiinuman kami, baka bukas na tayong magkita at may hangover pa ako. Papa Dudut, alam ko pong mali. Pero dumaan ang ganong klase ng setup sa aming tatlo. Napapansin kong nawawala na ako ng gana kay Phil. Lagi na lang ako naiinis maski hahalikan niya ako ay ayoko na, Papa Dudut. Hindi ko na siya mahal. Kaya ko na siyang iwanan at ready na akong iwan siya. Yun lagi ang tanong sa isipan ko. Oo, si Phil ang tumutulong sa akin financially at nakukuha ko ang lahat pero wala na akong pagmamahal at si Apple na ang bago kong minamahal. Pero wala siyang alam sa sitwasyon.
Akala niya ex ko na lang si Phil. Yun kasi ang kwento ko nang minsang natanong niya ako sa past ko. Wala na yon, sabi ko. Matagal na kaming hiwalay pero sabi ko tinutulungan niya pa ako financially ang pagsisinungaling ko kay Apple. Nagilty ako papadudot at nasasaktan ako dahil ang bait niya. Hindi niya deserve ang gaya ko. Nalilito ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag iniisip ko yon. Hanggang sa niyaya na ako ni Apple na magsama na kami sa Maynila. Bagay na labis na nagpagulo sa isipan ko. Papadudot aminin ko na gusto ko na rin mag-asawa. Yung bang kasama mo talaga pagising mo siya yung kapiling mo. Hindi yung itatago ka sa kahit na sino. Hindi gaya ng setup namin ni Phil. At dahil nga sa pandemic na ito, 2 months nang hindi kami nagkikita. Mabuti na lang at may social media dahil kahit papaano ay naiibsan ang lungkot ko. At si Phil naman ay hindi ako nadadalaw, bagay na gustong gusto ko dahil ayoko siyang makasama. Oo, papadudot, nag-iba na ako sa kanya. Ibang iba kumpara sa dati. Alam ko naman na nahahalata na niya ako. I know that you don't love me na. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita, papadudot. Nakakaintindi siya ng Tagalog at sobrang tagal niya na rito sa Pilipinas. June noong nagpa siya kung umalis na sa apartment ko. Ang sabi ko sa kanya, uuwi ako sa amin at doon ako muna. Sabi niya pandemic pa at wala kang masasakyan. Ang ginawa ko naman ay nag-contact ako ng private na sasakyan para lang makaalis na ako. At para magsama na kami ni Apple. At ang sabi ko naman kay Phil ay uuwi muna ako sa amin saka na ako babalik kapag tapos na ang pandemic na ito. Pero ang hindi niya alam ay wala nang kasiguraduhan kung babalik pa ako. Dahil sa pag-alis kong yon ay ang huling sandali na magkikita kami. Naiiyak ako habang iniisip siya at ang sama-sama kong tao. Minahal lang naman ako ni Phil at binigay sa akin ang lahat pero ganito ang gagawin ko. Iiwanan siya sa ere at ayokong magsabi ng katotohanan, papadudot, baka mapatay niya ako. Baka isumbat sa akin ang lahat ng bagay na ibinigay niya. At hindi ko alam kung paano ko din sisimulan at sasabihin ang totoo sa kanya. Na wala na akong pagmamahal sa kanya. Papadudot, nagsasama na kami ni Apple at oo hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasabi ang katotohanan sa kanya. At maging kay Phil, may contact pa rin ako sa kanya. Madala nga lang kami mag-usap ni Phil at ang sabi ko ay walang signal kasi sa lugar ng probinsya. Bagay na naiintindihan niya. Hindi ko alam, papadudot, kung magpapaalam ako sa kanya hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako kung aaminin ko ang katotohanan kay Phil na hindi na ako babalik sa poder niya. At may parte pa rin na kinukurot ang puso ko kapag naiisip ko ang mga kamalian ko sa kanya. Yun lamang po, papadudot, at sana'y mabasa po ninyo ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Jane. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-YouTube, sa lahat po ng ating mga followers. Magpadala ng inyong mga storya sa pamamagitan ng email sa papadudodstories@gmail.com. Ngayong araw sa Papadudod Stories, Dear Papadudot. Magandang araw po sa inyo, nais ko lamang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. Naway mabigyan ng pagkakataong mabasa. Sumulat ako dahil na rin sa encouragement ng kaibigan ko na minsan na rin sumulat sa inyo. Kaya eto, dahil sa kakulitan niya, naglakas loob na rin po akong magbahagi ng kwento ng buhay ko. Nais kong simulan sa simpleng pagpapakilala. Ako po si Yuri, sa ngayon ay 28 years old, half Filipino and half Korean. Pilipino ang nanay ko at Korean naman ang papa ko, pero hindi ko siya nakilala pa. Ang sabi ng nanay ko ay matagal na raw siyang patay dahil sundalo siya. Dito ako lumaki sa Pilipinas habang si mama naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang nurse. Nakikitira lamang ako sa tita ko na walang anak na babae kaya mahal na mahal nila ako. Puro lalaki ang mga pinsan ko kaya lumaki ako na one of the boys. Simple lamang akong babae, papadudot. Walang arte sa katawan at sabi nila, sobrang friendly ko daw kasi kahit saan ay may barkada ako.
Year 2015, bakasyon at birthday ng isa sa mga kaibigan ko. Nagaya siya ng overnight sa isang resort to celebrate. Ang dami kong nakilala, Papa Dudut, at isa na roon si Migs. Isang gwapong lalaki na anak mayaman. Kaklase siya ng kuya ng kaibigan ko na nagdadaos ng kaarawan sa araw na yon. Kaya andun din sila. Kuwela ang kuya ng kaibigan kong si Andrea. Mahilig itong mambugaw ng mga kaibigan niya sa mga kaibigan ng kapatid niya. Dahilan na rin para magkakilala kami. Mahiyain si Migs at palaging nasa sulok lang. Nakikitawa siya pero hindi siya maaasahang dumaldal na complete opposite ko naman dahil sa sobrang maingay ako at bida-bida. Naagaw niya yung attention ko, Papa Dudut, nang mapilit nila itong kumanta sa videoke. Ang ganda ng boses niya, sobra. Parang anghel na bumaba na galing sa langit para kantahan kami. At sa sobrang bilib ko nga, Papa Dudut, ay napanganga talaga ako, Papa Dudut, dahilan para pagtawanan nila ako. Yuri, ang ganda mo sana kaso tululaway ka naman. Pangasar ng kuya ni Andrea dahilan para mapahawak ako sa bibig ko. Habang sila ay sobrang pinagtatawanan ako. Napansin kong napatingin sa akin si Migs dahil sa ingay nila. May ilang pang nagsasabi na crush ko daw siya dahil sa nangyari. Hiyang-hiya ako, Papa Dudut, kaya umalis na lamang ako at nagdahilan na magsi-CR lang. Nagpunta ako sa isang cottage malapit sa isang pool, medyo malayo sa kanila. May dala akong isang bote ng beer at hindi ko alam that time na parang gusto kong mag-enjoy lang. Gusto kong i-enjoy ang ganda ng resort. Naiingayin na lang din siguro ako sa sarili ko. Maya-maya pa ay may nagsalita papalapit sa akin. Walang iba kundi si Migs at tinatanong niya kung okay lang daw bang makiupo sa tapat ng upuan na inuupuan ko. Tumango lamang ako bilang pagsangayon. Nabigla siyang nagsalita. Yuri, tama ba? Ganon lang talaga yung si Paul, mahilig mang-asar. Nabiktima ka lang kanina, sabay ngiti siya pagsisimula niya ng pag-uusap sa akin. Sumagot naman ako at sinabing wala yon, ano ka ba? Gusto ko lang libutin tong resort kasi uwian na naman bukas. At nginitian ko din siya, Papa Dudut. Hindi ko alam, Papa Dudut, na sa ginawang pagkausap sa akin ni Migs ay gumaan ang loob ko sa kanya. Halatang mahiyain siya pero nakakatuwa kasi na kinausap niya ako. Ang dami din naming napagkwentuhan dahilan para mawala yung ilang namin sa isa't isa at maging friends na kami. Natapos ang birthday ng kaibigan ko si Andrea na nadagdagan na naman ang bilang ng mga friends ko. Sa katauhan ni Migs yon. Mabait si Migs, Papa Dudut, only child siya at attorney ang papa niya. Medyo strict daw ito kaya madalang siyang makasama sa ilang get-together nilang magkakaibigan. 22 years old ako during that time at 25 naman si Migs. Katulad ng papa niya ay gusto niya ring maging abogado kaya law ang kurso niya at ako naman ay civil engineering ang course ko. Parehas kaming taga Laguna at parehas din na nag-aaral sa Maynila. Different universities pero magkalapit lang ang paaralan namin. Kaya mula nang naging magkaibigan kami ni Migs, nalibre na ako ng pamasahe dahil may sasakyan ito na pinapagamit daw sa kanya ng papa niya. Sa tuwing biyahe nito pa Maynila ay tinetext o chinachat niya ako para isabay. Kaya kapag may pagkakataon na pwede akong sumabay ay sumasabay talaga ako. Gusto raw kasi niya ng maingay na kasama sa biyahe. At talent ko naman yon. Effortless sa akin ang dumaldal kaya hindi talaga siya aantukin kapag sinabay niya ako. Mabilis na lumipas sa mga buwan at napapalalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa ni Migs. Papadudot base sa mga nasabi ko kaninang mga karakter niya, ay alam kong may ilan sa mga nakikinig ang manghihinayang sa sasabihin ko. Lalaki si Migs, Papadudot. Lalaki siya na may pusong babae. Hindi ko to nahalata noong una. Wala talaga akong ideya. Magaling kasi siyang magtago at iilan lang kaming nakakaalam nito.
Sa mga nagdaang buwan ay sobrang naging palagay na kami sa isa't isa ni Migs. Dahilan na rin para aminin niya sa akin ang totoong siya. Sinabi rin niya na takot siyang magpakatotoo dahil hindi niya kaya na ma-disappoint sa kanya ang papa niya at isa pa ay hindi niya kayang i-judge siya ng mga taong makakakita sa kanya. Kaya kinaya niya na lamang ang magtago at makontento na lamang na magpakatotoo sa mga iilang tao na pinagkakatiwalaan niya kagaya ko. Tinanggap ko siya, Papa Dudut, at mahal na mahal ko si Migs dahil kaibigan ko siya. Kahit ano pa siya ay suportado ako at nirerespeto ko siya. Isang araw ay sinama ako ni Migs sa bahay nila para panoorin yung movie na parehas naming gusto. Sinama niya pa ako nung binili namin yon sa mall. Out of town daw ang papa niya kaya inaya niya ako na doon na lamang sa kanila manood ng movie. Pero pagdating namin sa bahay nila ay kita kong nagulat si Migs at may nakita din akong isang medyo may edad na lalaki na nakatingin at nakangiti sa amin. Base sa kinikilos ni Migs ay nalaman kong papa niya ang lalaki. Pinakilala niya ako dito at sinabi nito na hindi na siya natuloy sa Cebu at nalipat ng schedule ang pag-alis nito. At dagdag pa nito na patuloyin lang daw ako at gawin lang daw namin ang mga gusto naming gawin. Dahil nasa tamang edad na raw kami. Nakita ko pang inakbayan nito si Migs habang nakangiti. Halatang halata ko kay Migs na nahiya siya dahil sa mga sinabi ng papa niya. Mukhang iniisip nito na girlfriend ako ni Migs at hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Nagulat na lamang ako nang tawagin akong anak ng papa niya. At tinatanong ako ng kung ano-ano, katulad ng saan at kailan kami nagkakilala ni Migs at ilang katanungan tungkol sa personal kong buhay. At kinagulat ko nang sabihin nitong masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay may pinakilala at dinalang nobya ang anak niya sa kanila. Magsasalita sana ako para umapila pero nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Migs at hinawakan ang kamay ko. Sabay sabing, "Ang ganda ng girlfriend ko pa, no? Tapos mabait pa to. Sobrang kilala na niya ako at palagi niya akong iniintindi." Sabay ngiti niya sa akin na parang nakikiusap na sumang-ayon ako sa kanya. Sinabayan ko siya sa palabas niya, Papa Dudut, at sinandig ko ang ulo ko sa kanyang braso at sinabi ko sa papa niya na ang bait din po ng anak ninyo kaya ko siya nagustuhan. Kitang-kita namin na sobrang natuwa ang papa niya sa ginawa namin. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay nagpaalam na sa amin ang papa niya dahil may aasikasuhin pa daw siya. Tinawag ako ni Migs at nagpunta na kami sa kwarto niya. At doon na siya nagpaliwanag at nakiusap sa akin na sangayunan ko na lamang daw ang inaakala ng papa niya. Wala namang problema sa akin yon, magpapanggap lang naman kami pag nasa harap kami ng papa niya. At para naman sa kaibigan ko ay no big deal sa akin yon. Napadalas ang pagbisita ko sa bahay ni na Migs, minsang aya niya at minsang imbitasyon ng papa niya. Pag hindi ito busy, naging madali lang naman sa amin ni Migs ang pagpapanggap dahil natural din naman sa friendship namin na sweet kami sa isa't isa. Pero mas naging touchy lamang siya, Papa Dudut, kapag syempre nasa harap kami ng papa niya. Isang pagkakataon na nasa kwarto kami ni Migs kakatapos lang ng palabas na pinapanood namin ay natanong ko sa kanya na lalaki ba talaga ang gusto niya at wala bang chance na magkagusto siya sa isang babae, which is I'll ask out of my curiosity. Isa din kasi ako sa mga nanghihinayang sa kagwapuhan ng kaibigan ko. Tumawa lamang ito at sinagot ako ng hiyak. Kung ikaw yung girl, wag na. Para ka kayang natubigang palaka dahil sa daldal mo. Sabay sabi niya ng joke lang, tinawanan na lang naming dalawa yon. Pag kaming dalawa lang ay lumalabas yung maarteng side niya pati yung pagiging bully niya na sobrang tinatawanan ko na lang. Migs was never been into a relationship before kasi sobrang takot daw siya. Na naiintindihan ko naman dahil alam ko yung stand niya as a son to his father. Ngayon ko lang pala babanggitin sa kwento ko, Papa Dudut, na during that time I was in a relationship. Pero mas lagi pa kaming magkasama at magkausap ni Migs kesa sa boyfriend ko. LDR kasi kami at nagkikita lang kami
kapag bumababa siya sa barko. Seaman ang boyfriend ko, Papa Dudut, at hindi naman sa nilalahat ko sila. Pero malas ko lang dahil seaman loloko yung taong minahal ko. Isang kaibigan ko ang nakapagsabi sa akin na nakita niya raw ang boyfriend ko na may kasamang ibang babae sa mall. Kaya para makumpirma ay gumawa ako ng paraan para mahuli ang boyfriend ko, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na sa susunod pang linggo ang baba niya, pero ang totoo ay nasa Maynila na siya at nakikipaglaro na sa isa ko ring kabarkada. Pagkatapos kong makumpirma, hindi na ako naghabol, nagalit at nang away pa, Papa Dudut. Iniyak ko na lamang ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Tinawagan ko si Migs at sinabi niya na doon na lang daw kami sa bahay nila mag-usap. Since gabi na rin, pinagpaalam na lang ako nito sa tita ko na doon na lang muna sa kanila. Nakikinig lang si Migs sa lahat ng drama ko at kitang-kita ko kung paano niya subukan na pag-aanin ang loob ko. Sinabayan niya rin yon ng pag-inom ng alak kahit na nadudumihan ko na yung kwarto niya sa pagkain ko ng mga chips, Papa Dudut. Which is bagay na alam kong ayaw na ayaw niya dahil sobrang linis kasi nito lalo na sa kwarto niya. Pero that time, Papa Dudut, ay wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Ang nakita ko lang ay yung pag-aalala niya sa mga mata niya. Sobrang nagpapasalamat talaga ako na nagkaroon ako ng kaibigan na katulad ni Migs. Tinignan ko siya ng padiretso, Papa Dudut, at nakipagtitigan ito sa akin. Nang bigla ko siyang tanungin na, Migs, may problema ba sa akin? Dahil ba masyado akong maingay? Masyado akong madaldal? Dahilan para ipagpalit ako? Migs, anong mali? Sabay iyak ko sa balikat niya. Niyakap ako nito at hinayaan niya akong umiyak at basain yung damit niya dahil sa mga luha ko. At rinig kong bigla niyang sabi na habang nakayakap ito sa akin na ikaw yung pinakatotoong taong nakilala ko. Hindi mo deserve na masaktan ng kahit na sino. Walang mali sa'yo. Huwag na huwag mong iisipin na may mali sa'yo. Oo, maingay ka, pero yung daldal mo, yung tawa mo, para yung isang musika kapag naririnig ko. Mahahawa ka na para bang gusto mo na lang din na sumabay sa pagtawa. Yung ingay na kapag naririnig mo ay mabubuo na rin yung pangit na araw mo na nasimulan mo. Tahimik lamang ako habang nagsasalita siya, Papa Dudut, at patuloy pa rin siya sa mga sinasabi niya. Kung hindi lang siguro ako ganito mas pipiliin kong mahalin ang babaeng kagaya mo. Eto ang mga kataga na nagpaalis sa akin sa yakap kay Migs, Papa Dudut, at hinarap ko siya. Walang nagsalita sa amin at nang nagtagal ay naramdaman kong hinawi niya ang buhok ko. Pinunasan niya ang mga luha ko. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto niya at iniluwan nito mula sa labas ang papa niya na nakatingin sa amin, at kitang-kita ko sa mukha nito ang pagkagulat at pagkahiya dahil sa nakita niyang sitwasyon namin ni Migs pagbukas niya ng pintuan. Nagsalita ito at sinabing pasensya na. Habang medyo nauutal pa, talatang medyo natatawa. Pagkaalis ng papa ni Migs ay nagulat ako sa sunod na nangyari. Tinuloy pa rin ni Migs ang pagtitig sa akin nang bigla niya na lamang akong hinalikan sa aking mga labi. Dahan-dahan ang halik na yon at nalalasahan ko pa yung alak na ininom namin. Alam kong hindi ako lasing sa mga oras na yon, pero para akong nalasing sa mga halik niya. Dahilan para sumagot ako sa mga ito. Dahan-dahan akong dinala ni Migs sa kanyang kama habang hindi pa rin napuputol ang kanyang paghalik. Ramdam na ramdam ko ang lalim ng mga ito. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya dahil alam kong nagugustuhan ko din ang ginagawa niya sa akin. At inubos namin ang oras sa magdamag para pasayahin ang isa't isa. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yon, Papa Dudut. Walang kasing sarap sa pakiramdam na makasiping ang lalaking nagugustuhan ko. Kinaumagahan, nagising na lamang ako na may isang anghel sa tabi ko. Napakaamon ang mukha niya, Papa Dudut, ang pula ng mga labi niya, ang haba ng kanyang mga pilik mata at ang tangos ng kanyang ilong. Habang tinititigan ko si Migs ay napaluha na lamang ako, Papa Dudut, nang biglang nag-flashback lahat sa isipan ko yung nangyari at na-realize ko na iba si Migs. Hindi siya
lalaki. Lasing lamang siya at magkaibigan kami at higit sa lahat ay ayoko siyang mawala. Yung mga yon ang nagpabangon sa akin mula sa pagkakahiga, Papa Dudut. Dali-dali ako nagbihis at umuwi at iniwan ko si Migs at maghapon lang akong nagkulong sa kwarto ko nang makauwi na ako. Nagising na lamang ako na hapon na at nakita ko sa phone ko ang lahat ng missed calls at text ni Migs. Gusto niyang magkausap kaming dalawa. Ayoko maging awkward kami sa isa't isa ni Migs, Papa Dudut. Ang alam ko lang ay magulo yung nararamdaman ko. At gusto ko munang mag-isip. Kinabukasan ay nagpunta ito sa bahay ng tita ko para magkapag-usap kami. Pinatuloy siya ng tita ko at sinabi nito na mukhang may sakit daw ako. Rinig ko na dali-dali itong pumasok sa kwarto ko at nang makita niya ako ay hinawakan niya ang noo ko para makumpirma kung may sakit nga ba ako. At nang maramdaman niyang mukhang okay lang naman ako ay nagsimula na siyang magsalita at tinanong kung okay lang ba ako. Tumango lamang ako rito at maya-maya pa ay nagsalita siyang muli at ang salitang lumabas sa mga labi niya ay yung mga salitang ayokong marinig. Sorry Yuri. Bumilis yung pintig ng puso ko at hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Pero isa lamang ang malinaw. Nasasaktan ako. Nagsasorry siya dahil hindi niya sadya yung nangyari. Dahil nandidiri siya sa mga nagawa namin. Dahil nadala lamang siya pero hindi niya naman intensyon yun. Yun yung mga pumasok sa isipan ko sa mga oras na yon. Pero pinili kong tumahimik na lamang. Ramdam ko ang nagbabadyang pagbagsak ng mga luha ko pero pinilit kong labanan yon. Hinarap ko si Migs at sinabi kong, ano ka ba? Alam ko naman na lasing ka lang. Kaya natin nagawa yon. Wala yun. Huwag na nating isipin. Okay lang ako. Don't feel sorry for anything. I'm alright. Nakita kong tumingin ito sa akin at sinabi ko sa kanya na gusto ko na magpahinga at pwede na siyang umuwi na lang muna sa kanila. Umalis na ito at nang marinig ko ang pagsara ng pintuan ng kwarto ko at doon na nga nagsimulang magunahan na tumulo ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Ang sakit, tama nga ang iniisip ko. Pinagsisisihan niya ang mga nagawa namin. Makalipas ang ilang linggo ay tumawag ang mama ko na nasa Amerika para sabihing ayusin ko na lahat ng mga papeles ko sa Pilipinas dahil mapipitasyon ako. Walang alinlangan na pumayag ako at pinadaling asikasuhin ang mga papeles ko. Sa panahong yon, yung paglayo ang naiisip kong paraan para takasan ang magulong nararamdaman ko para sa kaibigan ko. Mahal ko si Migs pero bilang kaibigan lang yon ang alam ko na nararamdaman niya para sa akin. Alam kong hindi tulad ko ang gusto niya kaya gusto ko sana munang lumayo, magpakalayo sa kanya. Nakapag-usap naman kami ni Migs bago ako umalis at alam niya lang na magbabakasyon ako para makasamang saglit ang mama ko. At wala siyang malay na wala na akong planong bumalik pa. Fast forward 2018, a guy named Miguel added me on social media. At hindi ako nagkakamali kung sino siya. I didn't expect him but I noticed his message stating na Yuri, is that your son? Is that our son? With another message of photo of me with my son. Yes, with my son, Papa Dudut. Nagbunga ang isang gabing pagkakamali na itunuring niya. Nanginginig ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang dapat na i-reply sa kanya. Hindi ko maitatanggi na anak niya ang anak ko dahil kahit bata pa lamang ito ay mababakas na kamukhang kamukha ito ni Migs, ang tatay niya. And another message pop up. Si Migs yon. Asking kung nasaan kami sa Amerika at pupuntahan daw niya kami. And I replied, for what reason? Para guluhin pa niya yung tahimik na buhay ko kasama ang anak ko? Para ipalala sa akin na pagkakamali lang sa kanya yung nagawa namin? No, nasabi ko sa sarili ko na hindi yun mangyayari. Masaya kami ng anak ko at gagawin ko ang lahat para kayaning mapalaki siya ng maayos kahit mag-isa lamang ako. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakita ko si Migs na nakatayo sa harap ng pintuan namin. At siya ay nakatitig sa anak ko. Nakita ko ang mga tumutulong luha sa kanyang mga mata and suddenly ay niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na tumagos sa puso ko. I feel the longing at the same time ay nakaramdam din ako ng pain.
Umalis ako sa pagkakayakap niya at kinarga ang anak ko. Lumapit siya sa amin at dahan-dahan niya kaming niyakap at rinig kong sabi niya na, "Yuri, kung saan saan kita hinanap. Pero hindi na yon mahalaga. Ang importante ay magkasama na tayo. Kasama ang anak ko. I love you so much. And sorry kasi ang tanga-tanga ko para ma-realize yon kung kailan wala ka na. Hinanap kita kung saan saan." Sa ngayon po ay nasa Pilipinas na kami, Papa Dudut. At naninirahan sa Laguna, 2 years na kaming kasal ni Migs at nadagdagan na rin ng isang baby girl ang aming masayang pamilya. Dito ko na po tatapusin ang storya ng pag-ibig ko, Papa Dudut. Salamat sa mahaba-habang pagsama sa akin sa pag-alala ko ng aking masayang nakaraan. Masaya ako na naibahagi ko ito sa inyo at nawain naghatid ito ng kaunting ngiti sa mga nakikinig. More power sa inyong programa, Papa Dudut. Keep safe and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Yuri of Laguna.